Ang ating bida ngayon sa video na ito ay walang iba kundi si Ethereum na muling nagpakitang gilas matapos ang isang linggong pagbagsak. May mga palatandaan na baka kaya niyang lampasan ang presyong $2,800 kung saan isang mahalagang antas ng resistance or resistance level. Kaya sa video na ito ay pag-uusapan po natin kung bakit tila bumabalik na ang lakas ni Ethereum. Alamin natin ang mga datos na nagpapakita ng bullish momentum, ang galaw po sa derivative market, pati na rin ang pagbabago sa exchange reserves. Kaya yan po ang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Ayan, simulan po natin sa kung bakit biglang lumakas itong si Ethereum. Yan, ang tindi ngayon ni Ethereum. Siya po ang bida ngayon. Mula noong nakarang linggo ay nakita natin si Ethereum na bumagsak ng hanggang $2,439 sa kanyang presyo. Pero hindi po dito nagtapos ang kanyang kwento. Dahil sa mga candlestick patterns na may mahabang buntot sa ilalim, nagpapakita ito ng tinatawag na bullish reversal. Ibig sabihin ay mas maraming bumili sa mababang presyo, kaya tumaas ulit ang kanyang presyo. Sa kasalukuyan ay nasa $2,626 na ang presyo ni Ethereum. Ayon po sa technical na analysis, malapit na ulit niyang subukang lampasan ang 50% na Fibonacci level sa presyong $2,699. Kapag nalampasan niya ito, ang susunod na target ay nasa $2,800 na presyo. At kung magpapatuloy ang kanyang momentum, posible po itong umabot ng hanggang $3,003. Yan naman po ay nakatapat sa 61.8% ng Fibonacci level. Kaya yan, ang nakikita po natin dito ay ang daily chart time frame ni Ethereum. Mula po ito sa datos ni Coinbase. At dito po sa chart na ito, yan po yung mga kulay gold. Ayan, kulay gold na horizontal lines. Ayan po yung Fibonacci levels. Ayan, ngayon ay ano naman po ang sinasabi ng mga technical indicators dito. Ayan, ang mga technical na indicators na ating nakikita dito sa chart ay ang MACD, ayan, MACD at saka RSI. Yan po yung nasa ibabang bahagi ng ating chart dito. Kaya, ayan, parehong yung dalawang indicator na ito ay parehong nagbibigay po ng positive signs. Yan, ang MACD ay malapit na pong magkaroon ng bullish crossover na kadalasang sinyalis ng simula ng panibagong uptrend. Samantalang ang RSI or Relative Strength Index naman ay umaakyat mula sa gitna. Ibig sabihin ay lumalakas ang buying pressure o pagpasok ng mga buyers. Kaya't kung pagbabasihan lang ang technical na analysis, mukhang may posibilidad na mas lalong lumakas si Ethereum sa mga darating na araw. Ngayon is pag-usapan naman po natin ang tungkol sa exchange reserves yan ni Ethereum. Ano naman po ang papel nito sa presyo ni Ethereum? Isa sa mga hindi masyadong napapansin pero napakahalagang indikasyon ng supply and demand sa crypto market ay ang exchange reserves. Ayon po sa CryptoQuant, tumaas sandali ang supply ni Ethereum sa mga exchange nitong nakaraang linggo at umabot po ito sa 18.89 million ETH. Pero bumaba rin po agad ito pagkatapos. Sa ngayon nasa 18.67 million ETH na lang ang exchange reserves at papalapit na po ito sa pinakamababang level sa kasaysayan na 18.63 million ETH noong June 4. Ngayon is ano po ang ibig sabihin nito? Kapag mas konti po ang Ethereum na nasa mga exchange, mas konti po ang pwedeng ibenta. At kapag mababa ang supply at mataas ang demand, alam na natin yan, tumataas po ang presyo. Ayan. Ngayon ay ano naman po ang nangyayari sa derivatives market ni Ethereum. Ngayon, silipin po natin ang Ethereum derivatives. Kung saan ay tumitimbang ang mga trader kung bullish o bearish sila. Ayon po sa CoinGlass,
Ayan, tumaas po ang open interest ni Ethereum ng 4.75% na umabot po sa $36.30 billion. Isa po itong malakas na senyales na mas maraming pumapasok na bagong kapital at may interest sa susunod na galaw ng presyo. Bukod pa riyan, ang funding rate ay nasa 0.0046% or 20 digits 46% na nagpapakita po ng positibong pananaw sa market. At heto pa ang mas nakakaintriga. Sa loob lamang ng 24 oras, na-liquidate ang $34.65 million na short positions kumpara sa $18.03 million na long positions. Ibig sabihin ay mas maraming trader ang pumusta na babagsak si Ethereum pero nabigla sila sa pagtaas. Kaya napilitan pong magsara ang kanilang mga position. Ito ang tinatawag na short squeeze. Dahil dito, tumaas po ang long to short ratio sa 1.0627 na nagpapakita po ng imbalance kung saan ay mas maraming pumupusta na tataas si Ethereum. Ayan. Ngayon alamin naman po natin ang mga resistance at saka support levels na dapat po nating bantayan sa ngayon. Yan, sa resistance levels ay meron po tayong presyo rito na $2,699. Yan, ito po ang 50% Fibonacci level. Isa itong barrier na kailangan pong basagin para tuluyang makabawi or makarecover si Ethereum. Ang sunod na resistance level ay nakaabang po sa presyong $2,800. Isa po itong importanteng resistance na dating naging peak ng presyo nitong mga nakaraang linggo. Pagdating naman po sa support level ay kailangan po nating bantayan ang presyong $2,395. Ito po ang 38.2% ng Fibonacci level. Kung bumagsak po ulit si Ethereum, dito po siya maaring huminto at bumawi muli. Kaya ang labanan ngayon ay kung makakalampas ba siya sa presyong $2,699 at saka $2,800 or kung babalik siya sa presyong $2,395. Yan. Ngayon ay pag-usapan na po natin ang tungkol sa posibleng epekto. Epekto nito para sa atin bilang mga crypto traders at investors na interesado rito kay Ethereum. Yan, mukhang magandang balita ito. Una, kung meron po tayong Ethereum holdings, may posibilidad po na tumaas ang value ng ating investment sa mga susunod na linggo kung magtutuloy-tuloy ang recovery. Kaya maaring ito na ang panahon para maghudol muna at iwasan ang panic selling. Para naman sa mga nag-aabang bumili, kailangan pa ring maging maingat. Kahit bullish po ang trend, hindi pa rin tayo sigurado kung tuluyang lalampas si Ethereum sa presyong $2,800. Mas mainam kung maghintay po ng confirmation breakout bago pumasok ng buo. Sa mga active trader naman na gumagamit po ng derivatives o leverage trading, dapat doble ingat po. Oo, maganda ang mga indicators pero volatile pa rin po ang market. Mas mainam kung may tamang risk management sa bawat galaw. Ayan, bilang panghuli, ang masasabi ko naman tungkol dito ay sa tingin ko ang nangyayaring rebound ni Ethereum ay hindi lang dahil sa technical indicators, kundi dahil na rin sa psychological factors. Bumabalik na po ang tiwala ng mga trader at investor sa buong crypto market. Sa kabila ng mga negatibong balita nitong mga nakarang linggo, patuloy po na ipinapakita ni Ethereum na isa siya sa mga pinakamatatag at maaasahang crypto assets ngayon. Kung magpapatuloy po ang pagbaba ng exchange reserves at lalakas pa ang bullish momentum sa derivatives market, posible talaga ang pag-akyat lampas sa presyong $2,800 at baka nga umabot pa sa presyong $3,000. Pero syempre, lagi po nating tatandaan na ang crypto trading ay may kasamang panganib or risk. Huwag po tayong magpadala agad sa hype kung saan ay gumamit po tayo ng tamang kaalaman at saka diskarte. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.